Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinono, kawal, kawani, at pamilya na hugmong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Leon, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, November 1, 2025 at ginugunita po natin ang Solemnity of All Saints o ang kapistahan ng lahat ng mga banal. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito at ang ating pagdiriwang ay nagpapaalala sa atin ng tapang na mamuhay na tulad ng mga banal. Ang mga banal na ginugunita natin sa araw na ito ay hindi lamang ang mga nasa altar o nasa larawan, kundi pati ang mga karaniwang taong nabuhay ng may tapang at pananampalataya. Ayon sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 7, verses 2 to 9 and 9 to 14, isang napakaraming tao mula sa lahat ng bansa, nakasuot ng puti at nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. Sila ay naging banal, hindi dahil sa galing o kapangyarihan, kundi dahil hindi sila sumuko sa gitna ng pagsubok. Ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging matatag, sa kabutihan at katapatan. Para sa mga sundalo, ito ay kahandaan na manindigan sa tama kahit walang nakakakita. Para sa miyembro ng pamilya, ito ay pagtitiis, pagpapatawad at pananalangin kahit mahirap. At para sa miyembro ng komunidad, ito ay pagkakaisa, malasakit at serbisyo sa kapwa. Ang mga banal ay hindi Superman. Sila ay mga tunay na tao na lubos na nagtiwala sa tunay na Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 3, verses 1 to 3, sabi ni San Juan, "Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama sa atin, na tayo'y tinawag na mga anak ng Diyos. Ito ang ating pagkakilanlan at lakas. Hindi ang ranggo, medalya, o katungkulan ang nagbibigay halaga sa atin. Ang ating pagkakabilang sa Diyos bilang Kanyang mga anak. Ito ang nagbibigay ng lakas sa sundalong nasa panganib, ng pag-asa sa pamilyang nag-alala, at ng kapanatagan sa komunidad na dumaraan sa pagsubok. Ang spiritual resilience ay lumalago kapag alam natin kung sino tayo sa Diyos. Kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob, ito ang paalala. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Tayo ay Kanyang minamahal. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 1 to 12, ipinahayag na Jesus ang mga mapapalad o beatitudes. Mapalad ang mga aba, ang maamo, ang mga nagugutom sa katuwiran, ang mga mapagpayapa. Ito ang landas ng isang pusong matatag. Hindi ito kahinaan, kundi tapang na pinipiling magmahal at magpatawad sa gitna ng hirap. Para sa mga sundalo, ang beatitudes o mga mapapalad ay parang sandata ng kaluluwa, proteksyon laban sa tukso ng galit, takot o paghihiganti. Para sa miyembro ng pamilya, ito ay paalala na ang kababaang loob at tiwala sa Diyos ay mas matibay kaysa anumang problema. At para sa miyembro ng komunidad, ito ay hamon na mamuhay sa katarungan, malasakit at kapayapaan. Ang mga banal ay hindi nakaiwas sa sakit, pero sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kanilang sakit ay naging lakas at ang kanilang pagdurusa ay naging pag-ibig. Ang kabanalan ay hindi lamang para sa mga nasa simbahan.
ito ay para sa lahat na tapat na nagmamahal at naglilingkod ng may puso. Ang pagiging banal ay hindi paglayo sa mundo, kundi pagdala ng ilaw ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Para sa ating mga sundalo, ito ay paglilingkod ng may dangal at malasakit sa buhay. Para sa miyembro ng pamilya, ito ay pagtitiyaga at pananalig sa panahon ng kawalan ng katiyakan. At para sa miyembro ng komunidad, ito ay pamumuhay ng tapat, mapagkalinga at makatarungan. Ang kabanalan ay hindi para sa iilan. Ito ay paanyaya ng Diyos para sa ating lahat. Saan ka man nakatalaga, sa kampo, sa tahanan, o sa bayan, maaari kang maging banal kung ang Diyos ang sentro ng iyong buhay. Ang mga banal ay hindi malayo sa atin. Sila ay mga kasama nating nagdarasal at gumagabay mula sa langit. Para silang mga kasamahan sa laban na nagsasabing, huwag kang sumuko, magtiwala ka. Ang inyong sakripisyo ay hindi nasasayang. Kapag tayo ay napapagod, alalahanin natin sila. Kapag tayo ay natakot, alalahanin natin si Kristo, ang una at pinakadakilang banal na nagtagumpay sa krus sa pamamagitan ng pag-ibig. Tulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging matatag, mapagpakumbaba at tapat hanggang wakas. Sapagkat ang gantimpala ng mga banal ay hindi medalya, kundi kapayapaan na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, Panginoong Diyos ng kabanalan at katapangan, salamat sa mga huwaran ng pananampalataya. Ang mga banal na nagtagumpay sa gitna ng hirap, pagpalain mo ang aming mga sundalo ng tapang at karunungan mula sa iyo. Ingatan mo sila sa panganib at patatagin sa kanilang misyon ng kapayapaan. At patatagin sa kanilang misyon ng kapayapaan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga pamilya ang kapanatagan, pag-asa, naway sa aming pang-araw-araw na buhay, matuto rin kaming mamuhay ng banal, tapat sa tungkulin, mapagpakumbaba sa tagumpay, at matatag sa pananampalataya. Sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lahat ng mga banal, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.